channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello my dear! Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, kung hindi mo naman umaga napapanood ang ating reading, binabati kita ng magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Okay? So ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Okay? So, magpapasalamat muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Okay, maraming salamat po. And maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers. Okay, hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa po natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so bless muna natin yung ating table. Magpe-pray muna ako na mabilisan. Kailangan natin to para dun sa mga lot and friends natin. Okay. Divine Creator of heaven and earth, hear my prayer. I honor my parents. I honor my ancestor from both sides of my family. Bless them. Through their love and sacrifice, bless me, guide me, protect me. Blessed Virgin Mary, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Archangel Michael, protect us. Amen. O, di ba? Nakakalakas ng loob. Tinawag ko na lahat. Okay. So, ang na-receive ko na message, of course, salamat po sa aking ancestors for transferring this message to me. May mga tao, my dear, na they hated yung pagiging isolate mo. Okay? Yung pagiging isolated mo, yung pagiging tahimik mo, they hated it. Okay? Naiinis sila, nabubwisit sila because they cannot gather information sa'yo. Okay? Wala silang makuhang information, wala silang makuhang kahit ano from you. So, therefore, nagtitrigger yun, my dear, ng curiosity sa mga people around us. Okay? Let me see, paki-clarify po yung message na yon. After natin i-clarify, my dear, ng tarot card, ika-clarify natin siya using yung ating customized oracle card. Okay, eto daw. We have here the energy of the hermit. Okay, there is a sense of guilt. Okay, na nararamdaman itong mga tao na to as of this moment kung paano kanila trinato at kung paano sila kung paano kanila, yes, paano kanila trinato. They are finally realizing, my dear, na dapat hindi kanila ginanon or dapat hindi nila ginawa sa iyo yung mga bagay na yon because of like probably meron silang nakikita ngayon, okay? Or meron silang nararamdaman na something as of this moment. Sa paglabas ng hermit natin, that is a energy of guilt, okay? That is a energy of pagsisisi sa puso nila. Yun ang nakukuha ko dito, okay? Parang nagbabalik tanaw, my dear, and naaalala nila, my dear, yung mga bagay na ginawa nila sa'yo. And ngayon nila nare-realize, my dear, na dapat hindi nila ginawa yung mga bagay na yon sa'yo. Next card, my dear. Next card. Salamat po. Maraming salamat po sa aking ancestor. We have here the energy of the moon card. Okay. Sa energy ng moon card, this is more on secret. Okay, ang nakukuha ko dito, secret, curiosity. Okay, my dear, there is something sa'yo, my dear, na gusto nilang malaman. They don't know kung ano yung ginagawa mo as of this moment, kung bakit nila nararamdaman tong sense of guilt. Okay, nagigilty sila, my dear, sa mga ginagawa nila. And, teka lang, i-analyze ko lang din ang moon card. There's a certain energy, my dear, na parang, alam mo yung, parang naglalagay, alam mo yung sinasabi sa kanila na, back off, parang back off, no, tantanan mo ang mga collective, back off, parang there's a certain energy, my dear, invisible force, na nagsasabi na, tantanan mo ang mga collective.
pigilan mo ang mga collective. There's a certain energy, my dear, na nangyayari as of this moment, okay? Clarify pa po natin, paki-clarify po. And pag pinagsama mo ang The Hermit at saka Moon card, that is energy na matinding kalungkutan, my dear. Okay? That is a deep sadness, my dear, na nangyayari dito sa mga taong ito. Okay? I can feel yung guilty. Okay? May guilty, somebody is guilty, my dear, sa kanilang ginawa. Okay? Let me see. Next card. We have here the energy of the lovers. Okay? Itong lovers na to is more on collaboration and tulungan, okay? Hindi to yung typical na love na nararamdaman ninyo na pwede din, sabihin natin, siguro pinairan na lang siguro ang pagmamahalan, di ba? Pero itong card na to kasi, nung ako'y gumagawa ng comparison between the Two of Cups at saka ito, mas malakas yung love nung Two of Cups. Ito kasi dahil major arcana siya, this is more on parang tulungan na energy, clear communication. So, probably, my dear, etong mga tao na to is hindi masyadong naging clear sa kung ano yung totoong motive nila sa'yo. Okay? Like, hindi sila cooperative, something like that. And ngayon nila nare-realize, my dear, na sana naging cooperative na lang or nakipagtulungan na lang ako sa collective, something like that. So, yun ang nangyayari dito, my dear. Nagkakaroon ng guilt because there's a tendency na fake love yung pinakita sa'yo or hindi totoong pagmamahal yung pinakita sa'yo. Like, tinuring mo silang kaibigan, pero hindi naman pala kaibigan ang turing sa'yo. Tinuring mo silang kapamilya, pero hindi naman pala kapamilya ang turing sa'yo. Okay? So, there's a somehow like hidden motive or hidden agenda akong nakukuha dito sa tatlong card na to. And yun yung nagtitrigger siguro ngayon. No, ayoko na lang masyadong i-highlight, my dear, yung parang invisible force na nakukuha ko kanina na parang sinasabi sa kanila na back off, back off, back off, stay back, parang ganon. Ayoko masyadong i-highlight yon. I think it's more on the guilt kasi yung approach siguro na ginawa nila sa'yo, let us just be logical over here, yung approach na ginawa nila sa'yo, imbis na dapat totoo, dapat sincere, dapat totoong pakikipagkapwa-tao is punong-puno ng kaplastikan at punong-puno ng hidden motive or hidden agenda. Okay? And for you to actually be isolated as of this moment, like wala silang nakukuhang information sa'yo, nagko-cause yun ng curiosity sa kanila kasi maybe before like super open ka sa lahat. Like sinasabi mo siguro lahat sa mga taong ito kung ano yung mga nangyayari sa'yo. And now, you decided, my dear, na mananahimik ka. For a short period of time, medyo ka-clarify ko tong energy na to, yung pananahimik mo, kinonsider nila yon as a weakness mo, no? Na para bang okay, nananahimik na siya, so mission accomplished na tayo. But eventually, parang na-turn yung table, my dear. Naging iba yung approach, okay? Kumbaga parang nag-iba yung simoy ng hangin, no? Hindi siya ganon yung energy. Okay, parang ikaw na ngayon yung kumokontrol ng lahat. You are in control because of being silent and being isolated. You are in control. In short, naguguligol tong mga tao na to, my dear, kung ano yung mga susunod na kaganapan na mangyayari sa'yo. If just in case, my dear, merong witchcraft na nangyayari or magic na nangyayari, there's a tendency, my dear, na these people are wondering kung bakit hindi nagwo-work kung ano man yung ginagawa nila sa'yo. Okay? So, let me see. Iniiwasan ko na magbigay ng opinion, my dear. Mapapansin ninyo, medyo kalmado na ako. Iniiwasan ko na magbigay ng mga opinion. Okay? Kasi gusto ko talaga na i-address lang tong reading natin sa mga collective. Okay, we have here the energy of the Emperor. And the Four of they are scared of you, my dear. They are scared of you. 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa. They are scared of you. Natatakot sila sa iyo, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? Kasi kung makikita mo, magkasama tong lovers at saka emperor eh. Okay?
So, to the point na hindi sila nakipag-cooperate kay Emperor, okay, or peke ang pinakita nila kay Emperor, possible na energy ni Virgo, Pisces, Gemini, Aries ang nandito sa table natin, but all the zodiac sign is welcome naman, okay? Virgo, Pisces, Gemini, Aries, okay? Let me see, kuha pa tayo ng isang card kasi 6 to. Nakukuha ko dito may yung matinding takot nila sa'yo sa energy ng 4 of Pentacles, okay? Last card natin over here is the energy of the star. Energy ng Aquarius. Okay. Sa energy ng Aquarius, meron sila ditong pinipilit na i-balance. The Three of Pentacles. And I think, my dear, lahat ginawa nila para ma-stuck ka sa isang sitwasyon. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Sabi ko nga sa'yo, nung unang nanahimik ka, my dear, the first time na nanahimik ka, in-isolate mo yung sarili mo from them, kinonsider nila yon na parang nagwo-work, na kung ano man yung ginagawa nila. Pero iba yung nangyari, my dear. Okay, I can feel that you convert every single na ginawa nila sa'yo into a power. Yun ang nakukuha ko dito. And they are actually wondering right now, my dear, kung paano mo nagawang ma-convert lahat yon. Okay? Because based sa energy ng star, you are shining. Okay? You have here the energy of the moon card and the energy of the star. Ibig sabihin, my dear, gabi. Nararamdaman nila, my dear, yung ganun na pakiramdam, especially pag gabi. In the morning, they are so active. Sa gabi, doon nila nararamdaman yung certain na weakness or energy. Okay? Sa morning, okay sila. Sa gabi, hindi na sila okay. Doon nila nararamdaman. Probably, hindi sila makatulog, hindi makapag-focus, kulang sa tulog, and so on and so forth. Mas malakas yung attack sa kanila or yung konsensya sa kanila pag gabi. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Let me see. Meron pa ba akong kinakailangan makuha dito, my dear? So far, wala na. Pero sa energy ng Four of Pentacles, I can feel, my dear, na yung takot nandiyan sa kanila. Especially if you have your guidance, kung meron kang gabay, no? Meron kang gabay, my dear, takot sila sa gabay mo. Takot na takot sila sa gabay mo, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. They tested you. Tinest ka nila for how many times, but I see na parang nakita na nila kung gaano kalakas ang gabay mo or ang mga gabay mo, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko dito. You have here the energy of the star, which is, this is connected sa energy ng ancestor din. Okay, so maybe you are praying, you're asking guidance sa iyong mga ancestor. Kaya lagi kong tinuturo sa inyo, my dear, wag na wag ninyong kakalimutan ang inyong mga ancestor sa mother side and sa father side, because they are there. They are protecting you, my dear. Kasi bakit? Kung ano ang nalalaytay na dugo sa'yo, ay nananalaytay din, my dear, sa dugo nila. Ibig sabihin, ikaw ay sila. Okay? So, ibig sabihin, as you ask guidance from them at manghingi ka ng guidance sa kanila, hindi sila magdadalawang isip, my dear, na ikaw ay protektahan at ikaw ay gabayan. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Okay. Pero so far, kung magpo-focus tayo dun sa reading, okay, merong inaatake ngayon ng pagsisisi, my dear. Okay? Inaatake ng konsensya na sana parang trinato ka na lang nila ng maayos or pinakisamahan ka na lang nila ng maayos. Actually, takot sila sa'yo. Takot na takot sila sa'yo or takot sila sa mga gabay mo. Okay? I can feel more than one na gabay dito. Is more on ancestor ang nakukuha ko. Kung meron ka mang ancestor, my dear, normally matandang lalaki ito. Ayan o, matandang lalaki. Kung meron ka mang ancestor, my dear, this is matandang lalaki. Okay? We have your energy ng witchcraft. Okay. Always consider the consequence of every action has a ripple effect. Okay. So, ito, my dear, is a rule, okay, sa witchcraft. Okay? Okay. Sabi dito, always consider the consequence of every action has a ripple. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng card na yan, my dear, kung mapapansin mo, kasama din niya si Hermit, okay, ang ibig sabihin yan, my dear,
is if just in case ginawan kanila ng witchcraft, hindi nila masyadong naisip yung consequence. Hindi nila masyadong naisip na ang tao ay iba-iba. Kung possible na nag-work yung witchcraft nila sa iba, possible sa'yo, my dear, hindi. Okay? Kasi as of this moment, inaani na nila yung epekto nung ginawa nila sa'yo. Okay? Which is nag-uumpisa siya sa pagkakonsensya. Okay? Like, nakokonsensya sila. They feel this certain guilt, my dear, inside their heart. Okay? Mas malakas siya, my dear, sa gabi. Yun ang nakukuha ko. Next card, posible nilang i-deny ito. Pwede nilang i-deny ito, pero hindi magdi-deny, my dear, kung paano sila kumilos everyday. Makikita mo sa kanila talaga na there is something ni hindi ka nga nila kayang tingnan sa mata. No? Ni hindi ka nila kayang tingnan sa mata, my dear. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ka nila kayang tingnan sa mata. Kung sakaling kakausapin mo sila, mararamdaman mo na parang may konting hesitation. Okay? May konting, alam mo yung may konting ilag. No? Ganon na energy. Laging, is either like laging payuko ang tingin. No? Payuko ang tingin. Yun ang nakukuha ko, my dear. Let me see additional cards pa tayo. Okay. Trust yourself because you are capable of more than you know. Okay? So this is a reminder sa iyo, collective, na kinakailangan mo magpatuloy sa trust yourself because you are capable of more than you know. Okay? Ibig sabihin, my dear, you are stronger than what you think. Mas malakas ka pa kaysa sa iniisip mo, my dear. Kasi hindi naman magkakaganito tong mga taong ito. I can feel, my dear, mga more than one na energy kung hindi ka malakas. Okay? Ako normally, pag ganito na may mga attack, binibigyan ko lang yan ng one time na ultimatum. No, sinasabi ko lang, sige, hindi kita pipigilan kasi baka may nagawa naman akong hindi maganda sa'yo. So, kung yan ang pamamaraan mo ng revenge, go. Pero kung wala naman ako sa yung nagawang masama, so therefore, di ba? Yung sa akin is more on like hindi ko sila kinakatakutan kung ano yung gusto nilang gawin, gawin nila. Pero make sure nila na may sapat na basihan. Kasi kung walang sapat na basihan yan, ito na naman ako, nagko-comment na naman ako. Nagsishare lang ako. Kung walang sapat na basihan yan, so therefore, hindi dapat para sa akin yan. 'Di ba? Kasi, 'di ba, maski naman sa makamundo na batas, hindi ka naman ikukulong kung wala ka talagang sala. No? Although meron talagang nakakalusot, my dear, na merong mga nakukulong na wala talagang sala. Pero, hindi yon makatarungan, hindi yon normal. Kung sa makamundo, nangyayari yun, nakakalusot yun. Sa usapin kasi ng spiritual, hindi. Kailangan talaga, meron ka talagang kasalanan, meron ka talagang nagawang mali para gawin sa'yo yung bagay na yun. No? Hindi siya magmamanifest. Kaya kung malinis ang puso mo at malinis talaga ang konsensya mo, hindi talaga siya magmamanifest sa life mo. Ayan, napa-comment na naman ako ulit. Okay? Kasi gusto ko nang putulin itong mga takot sa kanila, itong mga kung ano-ano. No, at saka dapat nagmamahalan na lang tayo dito sa ibabaw ng mundo. Wala nang mga ganito, no? Kung hindi mo naman gusto yung isang tao, wag mo na lang kausapin, wag ka na lang makipagplastikan, 'di ba? Wag mo na lang guluhin yung buhay ng isang tao, lalo na kung nananahimik naman yung tao na 'yan, nagtatrabaho lang, kawawa naman ang mga collective, 'di ba? Wala naman nagawang kasalanan talaga sa iyo, okay? And bakit natin kasi ito na naman ako, napa-comment na naman ako. Tama na nga, my dear. Kasi, wag ka na magsalita. Shut up. Okay, we have here, stagnation. Okay? Itong energy ng stagnation, ito yung hindi gumagalaw, di kumikilos. Okay, sabi ko nga sa'yo, nakuha ko kanina na ang pinaka-main purpose nitong mga energy na ito is hindi ka makaalis sa isang sitwasyon. Yun talagang pinaka-purpose nila. Just in case they are doing some ritual, is more on parang hindi ka makaalis sa isang sitwasyon. Okay? So,
Pero your somebody over here, I'm just assuming na ancestor mo to, my dear, is actually protecting you, my dear. Okay? Old figure. Okay? Matandang lalaki ang nakukuha ko over here. Okay? We have here, you are 100% protected by your ancestor. I told you. My dear, eto na yung card. O, di ba? You are 100% protected by your ancestor. Di ba? Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, huwag ninyong kakalimutan na mag-alay ng kandila, magpasalamat sa inyong mga ancestor, isama sila sa prayer, my dear, idadaan nyo muna lahat sa kanila. Kasi lahat yan, my dear, nag-umpisa sa kanila. Okay? You are 100%. Ulitin ko, my dear, pag napapanood mo to, you are 100% protected by your ancestor. Okay? So, once again, message galing ulit sa iyong mga ancestor. Your ancestor is protecting you as of this moment. Nasa likod mo sila as of this moment. Hindi sila makapasok, my dear, sa'yo because you are being shielded by your ancestor. Okay? Protektado ka. Sa star pa lang kanina, alam ko na, ancestor mo to. Because ako, I look at the star as my ancestor. Lagi yan. I pray, I look at, tumitingin ako sa itaas, sa langit, and then kinakausap ko sa kanila, nagpapasalamat ako sa kanila. My dear, you are protected by your ancestor as of this moment. Okay? Parang kinakausap ng mga ancestor mo kung sino man ito, and then sinasabi na mabuting bata yan. Mabait na bata yan. Bakit mo ginaganyan? Parang sinasabi ng iyong ancestor na kung sasaktan mo siya, kailangan mo rin kaming saktan. Dadaan muna kayo sa amin. Okay? We have here, they are thinking of reaching out to say sorry. Once again, they, sabi ko kanina, more than one na energy ito. They are thinking of reaching out to say sorry. May kinakain na ng konsensya, my dear. Okay? Alam mo, my dear, tayo ay tao lamang na may katawang lupa. Kaya maski gaano kasama ang isang tao, imposibleng wala talagang konsensya. Meron at meron yan. So, I think, nagkamali lang talaga siya, my dear, ng pagkakaintindi sa'yo. Always consider that the consequence of every action has a rippled effect. Pag sinabing rippled, meron yang consequence, meron yang pabalik, meron yang return, no? Kaya nga sinasabi ko minsan, hindi na ninyo kinakailangan pang mag-return to sender. Kasi kung malinis ang puso ninyo at malinis ang isipan ninyo, kusa yan. 'Di ba? Kusa yan kasi may konsensya tayo eh. Tayo ay mga tao, tayo may katawang lupa na merong espiritu sa loob. So therefore, kusa nating mararamdaman yung konsensya na yan. Okay? So, sa akin, para naman doon sa, siguro ayoko na magbigay ng message para doon sa gumagawa sa'yo kasi ayan naman na, hindi ako masaya na nagkakaganito siya. Pero sana, maging lesson na lang to doon sa mga gumagawa ng hindi maganda na ang inosente ay inosente. 'Di ba? Ang tao na may busilak na puso, may busilak na puso. Ang tao na mabait, mabait talaga. So, yun lang. 'Di ba? At saka spread love na lang tayo. 'Di ba? Spread pagmamahal na lang tayo sa buong mundo. Ganun na lang dapat. 'Di ba? Dapat pagmamalasakit na lang sa bawat isa ang pinaghahari sa puso ng bawat isa. 'Di ba? Ganun na lang. Wag na yung mga ganyan-ganyan na mga bagay kasi sa totoo lang hindi yan nakakatulong doon sa parehas. Hindi yan nakakatulong sa iyo bilang gumagawa ka. Hindi din yan nakakatulong para doon sa ginagawan mo. So, it's better to cut it off. It's better na tanggalin na lang yung ganito. And kung sakasakali, my dear, na merong magre-reach out sa iyo para manghingi ng sorry, patawarin mo na lang. Sa kahit ano man yung ginawa niya na hindi maganda, patawarin mo na lang. Pero, 'di ba, medyo dumistansya ka na kasi 'di ba may lamat na yung baso. Sana nung umpisa pa lang pinahalagahan na yung connection, 'di ba? Totoong pagmamahalan na lang at totoong connection na lang yung ginawa
para hindi umabot sana sa ganito. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw nito para sa ating guided collective reading. Kagaya po ng lagi kong nasasambit or lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Ingat po palagi. God bless po.